Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po. At wag po kayo mag-skip ng kahit na ano man po sa aking video para po wala po kayong makakaligtaan na iba pa pong information regarding po sa mga information na babanggitin ko po sa aking vlog. So, marami po nagre-request sa akin at hindi ko naman po masyadong na-update pa yung aking mga nabablog na mga job opening ngayong pong taon. Pero hanggat meron po akong time, katulad po ngayong araw nagbablog po ako kasi nakaraang mga 20 days ago, tagal na po talaga, hindi na rin po ako nakakapag-vlog, ngayon na lang din po ulit. So ngayon po kasi may nagre-request, kung kayo po ay interesado sa bansang Cyprus bilang isang warehouse workers, so ito pong video ay para sa inyo. So yung ating job description po ay before po pala iyon, ang ating kailangan bilang isang warehouse worker ay 18 years old pataas, any gender po, babae at lalaki. So warehouse workers po, ang job description po nila is magre-receive lang po, magpa-process ng warehouse stock products, preparing and completing warehouse orders for delivery or pick up according to schedule, performing warehouse inventory controls and keeping quality standards high or audits. So yung kanilang qualification po na hinahanap ay meron pong 2 years working experience. Kung meron man po kayong experience 2 years pataas, mainam po. Pero lower po sa 2 taon ay pwede nyo pong tanungin mismo si agency po kung gusto nyo pong mag-apply talaga, at meron naman po kasing mga interview po. So, hindi naman po porke 2 years working experience ay yun na po talaga. So, meron naman kasing mga agency kahit wala pa pong 2 years ay tumatanggap sila. So, wag po kayo mawala ng pag-asa. Pero, ang kailangan po kasi nila dito is 2 years. Pero, magbaka sakali po kayo kung mas mababa pa po sa 2 years yung working experience nyo bilang isang warehouse worker. So, ang kailangan din po nila is high school graduate. Maganda rin po ito kasi high school graduate na-open na po nakakapag-open na po ng high school graduate compare po dati kailangan nila ng college, ngayon po is high school na. So, must have non-professional and professional driver license for the international driver license. So, yung mga knowledge in inventory controls and keep quality standards high for audits. Ito po ay merong 1 month salary deduction. I mean po pala 1 month placement fee, hindi po pala salary deduction, 1 month placement fee. So yung iba pa pong impormasyon regarding po, mas mainam po na kayo na lang po ang magpunta mismo sa agency. So, dito po kasi sa aking pwesto, nandito po ako sa Stadium. Currently po, nasa Hong Kong po ako. So, mainit po, pero ngayon po is mahangin. So, wala po tayong salary deduction, no? 1 month placement fee po yung kailangan nila. Sorry po doon, So, ang kanila pong agency, pakisulat na lang po, FMW Human Resources International Corporation. Ilalagay ko po dito sa baba yung pinaka-spelling po para mahanap nyo rin po. At yung kanilang address po ay room 404, Doña Felisa C. Juco Building, Remedios Street Court, Taft Avenue, Malate, Manila. Tapos, 18 years old pataas po yung hinahanap nila, babae at lalaki. Yung pinaka-limit age po, pwede nyo pong puntahan kung ano po yung pinaka-age limit nila. Kasi marami nag-message sa akin, so hindi ko po talaga totally alam kung ano po yung talagang limit na kailangan ng mga agency. So, basta 18 years old pataas po. Kayo na rin po magtanong regarding po sa mga katanungan ninyo, regarding din po sa mga medical ninyo. Kung may mga katanungan po kayo doon sa mga medical or iba pa pong katanungan ninyo sa pag-apply.
So, pasensya na po kung medyo muga yung aking kamay kasi wala akong patungan, ano. So, yun. Ang sahod po ay 55,000 pesos to 56,000 pesos. Ito po ay depende syempre sa palitan ng Philippine peso. So, kung kayo po ay interesado na mag-apply, maaari po kayong magpunta mismo or magsadya sa agency. Lahat po ng katanungan ninyo, wag po kayong mahihiya. Yung mga katanungan po ninyo sa day off, food allowance sa bahay, lahat-lahat po tanungin po ninyo. Kung paano po yung proseso bilang isang warehouse workers, kung yung process po ilang buwan, ilang taon, mas mainam na po na hindi po kasi porket papunta tayo abroad akala natin 2 months, 3 months lang ang ano. So, depende po ito sa bansa. Kapag po kayo nag-apply sa abroad at iba po yung trabaho at hindi naman po domestic helper, medyo matatagalan siya ng konti. Siguro guguhulin ng kahit mga 6 months pataas, pero depende pa rin po. Syempre sa medical din, depende pa rin po sa medical ninyo. Kung mapit to work kayo, mas okay. Marami kasing na unfit dahil bago mag-medical, nagwawalwal muna. So, iwasan po natin muna inom-inom, kain ng matataba, taba ng baboy, soft drinks, kasi masailan talaga. Pagdating po sa medical sa abroad, talagang mabusisi at nakikita nila yung problema sa medical. Mahirap kasi na makitaan ka ng konting problema, babalik ka 2 to 3 weeks. Imbes na nakaprocess ka na, mag-aantay ka na naman. So, ang hirap po, diba? So, yun po. Sa kapag ka nag-apply po kayo sa abroad, kailangan nyo po talaga ng pera na may dudukot. Hindi ko pa sinasuggest na mag-resign po kayo sa inyong mga trabaho kasi mahirap po talaga mag-apply kayo ng wala po kayo nadudukot na pamasahe man lang or any na pag tinawag po kayo ng agency, wala po kayong pang picture man lang o pangkuha ng mga requirements ninyo. So, mahirap po talaga. So, better na habang nag-apply po kayo, may trabaho pa rin po kayo. So, yun po. At sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. Marami pong salamat.